So good day mga kabekis, no? Meron po tayong Sol i125 na dati ko nang ginawa. Ito po yung daking nasa video ko kung napapanood nyo, yung panagse center stand, no? Yung ayaw mandar, pag nakababa, aandar. So ngayon, bumalik si sir sa akin. Ito po ay kaalaman para sa inyo, no, mga customer ko. Like ko po sinasabi sa inyo, wag po tayo basta gagalaw-galaw ng wirings, kundi nyo kabisado ang pag-wirings. Pero andun ho tayo, sariling motor nyo yan eh. Mas iniisis ko kasi kayong turuan kayo na matuto kayo mag-DIY sa mga motor nyo. So ngayon bumalik siya para i-check. So troubleshooting tayo, no? Kasi nagparisto si sir, so nagpalit siya ng brake switch kasi nga sira lagi nakapreno. So anong nangyari, nagpalit siya ng LED. Ngayon ang sabi niya sa akin, kada preno daw niya kasi umiilaw yung harap. So sabi ko, natural kasi LED, kailangan may diode. So okay, na-resolve na. Yung pangalawa, bakit walang power? Lahat ng kinabit ko, kasi power appliance to. So ibig sabihin na fuse, alam ko na agad. Ganun ang kagandahan sa power appliance. Umaandar yung motor ni sir, wala lang yung mga ilaw. So chinek ko na fuse. So, binuksan ko, nakita ko, meron siyang pinakailaman dito, charger. Kasi sinasabi sa inyo mga customer ko, si sir na yun napagalitan ko, kasi po electrical lang pinag-uusapan. What if na lang po, no? Kung yung wirings nyo ay walang ganyan na fuse, or yun yung substandard yung mga ginamit nyo na pyesa, materyales, puro ipit-sipit, puro ganun. What if ganun ang gawa ng wiring si sir? Magliliyab ba susunog, pwede pong ako ang sisihin. O wag natin exaggerated, hindi masusunog. May tatamaan, may ECU, or kung ano masisira. Pwede pong ako masisay kasi ako gumalaw ng wirings. Ngayon, hindi nyo naman maaamin na may pinakailaman. Gaya ni sir, hindi niya masabi yung diretso. So ako nakita ko kasi hindi ko naman wirings yan. So sabi ko, sir, may binuksan kasi hindi ako ganyan mag-wirings. So okay. Ngayon, ang gusto ko pong ibigay na advice sa inyo mga kabekis, tatandaan nyo po lagi, pag meron kayong gustong palitan or baklasin, huwag nyo hong kakalimutan tanggalin ang negative ng battery. Okay? Ako po na araw-araw na nag-electrical, basta may gagalawin ako sa wirings ng motor o kotse man, binubunot ko ang battery. Negative lagi, inaalis ko po yan. Kasi pwede pong mabitawan nyo, dumikit. Dalawang linya, binuksan nyo, biglang nagdikit, pwede hong ganun mangyari. Kaya ito, precaution po sa inyo, tandaan nyo, pag magbabaklas po kayo o wiring, si sir sabi niya, ang ginawa lang naman niya, nagpalit siya ng kaha, may tinanggal, may nilagay na bolt sa ilalim. Isa po sa caution, sa pagbabalik po ng kaha na yan, naiipit po ang wirings. Nangyayari po yon. Kaya baklas kaha man lang, balik kung ano man gagawin nyo, make sure po wala kayong mahahatak na wires or may maiipit na wirings. At kung may gagalawin ko kayong wiring sa gaya nito, kahit cellphone charger lang po ang ginalaw ni sir, kumbaga wag po kayong complacent. Madali lang ho, tatanggalin nyo lang yung screw. Bunutin nyo ho. Kahit anong gagawin nyo sa motor nyo, lalo na may kinalaman sa electrical, magpapalit lang kayo ng ganito, ng switch or etc. Gusto nyo i-DIY, bunutin nyo po, no mga kabekis, para hindi magka-problema si sir, bumalik pa sa akin para lang doon. Kaya mag-iingat kabekis, no. Bunutin nyo lagi ang negative ng battery nyo, no. Kahit alin dyan, pero ako, lagi negative ang binubunot ko, no. So sa kaalaman mga kabekis, no, sa mga customer ko, mga ginawa ko ng motor, pwede nyo akong kontakin, pwede nyo akong i-message. Basta umamin lang po kayo sa akin sa history na kung ano pinagmulan. Kasi umalis yung motor nyo sa akin ng matino, nagamit nyo ng ilang buwan, wala hong nagiging problema at bigla kayong magkakaroon ng problema na gayon to na fuse. Tapos hindi nyo sasabihin sa akin kung ano history. Hihingin ko po yung kwento nyo sa akin kung anong unang pinalitan. Para kahit malayo kayo, mato-troubleshoot natin. Lalo na po sa mga nire-rewire kong motor, ang sakit po sa ulo ninyo sa totoo lang. Huwag do tayo nagde-demand na akala nyo, brand new yung motor nyo, dinala sa akin. Lahat yung dinadala nyo yung motor sa akin, sinasalba ko na lang. Kaya lagi sigurado mayroon pa rin magiging problema. Message lang ako, huwag kayong magsalita sa akin ng parang dating na, sir, ganito, ganyan, ang yabang ng dating nyo, huwag ganon. Kahit ako iinit ang ulo ko kasi hindi naman no press dilala yung motor nyo namumblema na nga kayo, kaya nga dilala nyo sa akin para mapatino. Tapos meron kayong pinakailaman na simpleng bagay lang, ayaw nyo pang aminin. Diba? Parehas tayo maaabala. Troubleshooting, pwede ko ikwento sa inyo, pwede kong i-guide kayo, kahit video call. Ginagawa ko sa ibang customer ko yan kasi hindi mo may iwasan yan. May binuksan kayong kaha, may naipit, nangyayari ho yan. Kasi sinasabi ko, inalis niyo yung motor nyo sa akin na matino, hindi ako maniniwala na magkakaproblema yan. Kasi po, hindi po ko gumagawa lang ng motor. Meron din po akong sariling motor.
Meron din po akong kotse. Naka-power applies po yan. Hindi po ako na-fuse. 11 years ang motor ko. Kaya wag nyo akong babatuan agad ng ganito, ganyan, walang ginala, walang ganala. Ikwento nyo po sa akin. Aminin nyo ho, mas madali natin matotroubleshoot yung mga motor nyo. Tandaan nyo no mga kabekis no, wag nyo pakikialaman ang wiring sa motor pag galing sa akin. Maselan po ang pagkaka-wirings ko. Bunot kayo ng battery. Okay? Tandaan nyo no, lamang ang may alam mga kabekis no. Good day sa inyo.